Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita. Superradio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Bantay Panahon. Sa ulat na inilabas, nagpag-asa kanina alas 5 nagmadaling araw, Intertropical Convergence Zone ang nakaapekto sa Southern Mindanao, Shear Line ang nakaapekto sa eastern section ng Northern Luzon. Samantala, Northeast Monsoon naman ang nakaapekto sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. Ang Eastern Visayas ay makakaranas na maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa Easterlisa. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan, kasama iyong Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa Easterlisa. Ang silangang Visayas, Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa silangan hanggang Hilagang Silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa Hilagang Silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Samantala, naka-orange warning rainfall warning ang bayan po ng Balabac, Batarasa, Brooks Point at Kalayaan. Nasa yellow warning ang Nara, Soprano, Española at Aborlan. Samantala, maulan at hanggang sa katamtaman ng pag-ulan ang inaasahan sa Puerto Princesa City, sa Rojas at San Vicente. Ganun din sa Rizal at Quezon, Palawan. Alas 5:49 na ho ng umaga. Superradio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, Board Member Ryan Maminta kinumpirma mga kapuso na approve in principle ang pagkakaroon ng dalawang division office ng DepEd Palawan. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo para ko sa detalye ng balita. Pasok! Kinumpirma ng 2nd District Board Member Ryan Maminta ng sangguniang panlalawigan na approve in principle na maituturing ang panukalang pagkakaroon ng dalawang division office ang Department of Education Palawan. Sa panayam ng Superradio kay Maminta, sinang-ayunan naman ito ni DepEd Secretary Sonny Angara na magkaroon ng SDO sa norte at sur ng lalawigan. Subalit dadaan pa ito sa tamang proseso at katunayan pinag-aaralan na ng kagawaran ang pag-iimplementa nito na pansamantala, subalit hindi na dinitali ng bukal. Matatandaan una itong pinanukala sa nagdaang hunta probinsyal sa pamagitan ni Board Member Roselier Pineda dahil malaking problema muna ng DepEd Palawan kung paano mapabilis na matutugunan ng mga problemang kinakaharap ng bawat eskwelahan sa lalawigan dahil iisa lamang ang division office na nakatutok sa napakalaking probinsya ng Palawan. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Superradio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, lungsod ng Puerto Princesa,
nakapagtala ng pinakamabilis na paglago ng Gross Domestic Product o GDP sa lahat ng highly urbanized cities sa bansa nitong 2024. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abrea sa detalye ng balita. Pasok! Ang lungsod ng Puerto Princesa ang nakapagala ng pinakamabilis sa paglago ng Gross Domestic Product o GDP nitong taong 2024. Sa inilabas na datos sa Philippine Statistics Authority o PSA base sa comparison ng 2024 economic performance ng 33 highly urbanized cities sa bansa, na ungusan ng lungsod ng Puerto Princesa ang iba pang mga HUC sa bansa. Nakapagtala ng 9.8% na paglago ang lungsod nitong 2024, dahilan para ito ang manguna sa may pinakamabilis na paglago. Sa kabilang banda, nakapagtala naman ng paglago ang lahat ng HUC ayon sa latest provincial product accounts mula sa kanilang level noong 2023. Samantala, kabilang din sa 10 fast-growing HUC ay ang City of Iligan na may 8.8%, City of Butuan na may 8.7%, City of Tacloban 8.2%, City of Davao 7.9%, City of Bacolod 7.7%, City of Makati 7.35%, City of Malabon 7.27%, City of Iloilo 7.1% at City of Cebu na may 7.0%. Samantalang Puerto Princesa at lahat ng HUC na kasama sa top 10 ay nakapagtala ng annual growth na mas mabilis kumpara sa National Gross Domestic Product growth rate na 5.7%. Ako si Wilmar Abrea ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Mga kaibigan, muli tumpak niyo po mga orasan, ang tamang oras sa Pilipinas. Itong minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Kayo ho'y patuloy po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Samantala sa iba pang balita, Sangguniang Bayan ng Kalayaan, Palawan, umiling sa Department of Foreign Affairs na magpataw ng multa sa China para mga kapuso doon po sa makailang beses na paglulunsad ng rocket sa nasasakupan ng bansa. Super Radio Local News. Namin ho natin ang detalye ng balitang yan na Super June Vicer Bantacudo sa detalye ng balita. Pasok! Hinimok ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan ng Department of Foreign Affairs na maghain ng diplomatic protest at magpataw ng nararapat na multa at parusa laban sa People's Republic of China para sa unauthorized passage at rocket launch activities sa loob ng Philippine Archipelagic Sea at airlanes na labag sa Philippine domestic laws at mga international obligations. Ayon sa konseho, ang Pilipinas ay may soberanya at jurisdiksyon sa archipelagic waters and airspace alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at nakasaad din sa konstitusyon. Mula pa sa nagdaang buwan at linggo, iniulat ng People's Republic of China ay nagsagawa ng mga rocket launching activities na gumamit na nakaapekto sa airlines, partikular sa lugar na malapit sa Palawan. Ang paulit-ulit umunang gawain ito at ang lapit ito sa mga matataong lugar ay nagdudulot ng tahasang takot, pangamba at pagkadismaya sa buhay ng mga kapwa Palawenyo. Ang paggiit ng sovereign rights sa pamamagitan ng pagpato ng multa ay mahalaga umunong hakbang upang hadlangan ang mga susunod pang paglabag at maprotektahan ang interes ng bansa. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:55 na ho ng umaga. Mukhang hindi nararamdaman din ang ating po mga matataas na opisyal na iniinsulto na yung Pilipinas. At ginagawa ko ng China, yung pambubuli na yan. Samantala mga kaibigan, Regional Tripartite WIJES and Productivity Board ni Mimaropa posible maglabas ng desisyon sa buwan ng Disyembre kaugnay sa magiging minimum wage sa rehiyon ng Mimaropa. Super Radio Local News. Namiho natin ang detalye ng balitang yan. Si Super Wilmar Abrea sa detalye ng balita.
Pasok! Sinimula na Regional Tripartite Wages and Productivity Board or RTWPB dito sa rehiyon ng Mimaropa ang public hearing para sa minimum wage determination sa rehiyon. Ayon kay Dole Mimaropa Regional Director at Chairman ng RTWPB, Naumilin Abiliana, kapag natapos na umano ang huling public hearing na gaganapin sa Calapan, ay magsasagawa na ng final meeting at pagkakaroon ng deliberasyon ang board bago ang December 8 at doon umano malalaman kung magkano ang aumento sa sahod o kung magkakaroon ba ng wage increase. Sakaling makapaglabas na ng desisyon ng RTWPB ay magiging epektibo ito pagkatapos ng 15 araw pagkatapos ng publication nito. Titimbangin umano ng RTWPB sa kanila magiging pasya kung ano ba ang pangkalahatang boses ng employer at employee. Samantala sa naging public hearing na ginanap sa Palawan, ayon kay Regional Director Abiliana, magkakaibang pananaw ng mga employer at manggagawa sa minimum wage adjustment. Ako si Wilmar Abrena, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, ng tamang oras, 3 minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Pamahalang bayan ng San Vicente, Palawan, hiniling sa mga microfinance at lending institutions sa munisipyo na magkaroon ng suspension sa mga koleksyon ng bayarin. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantacudo. Sa detalye ng balita, pasok! Formal na hiniling ng pamahalaang lokal ng San Vicente sa lahat ng microfinance institutions, cooperatives, lending institutions at public utility companies ang pansamantalang suspensyon ng koleksyon at 1 buwang moratorium o grace period para sa mga residente at establishmentong naapektuhan ng magkakasunod na bagyo. Batay sa liham na inilabas ng Office of the Municipal Mayor, humiling ang LGU na ipagpaliban ng lahat ng scheduled payments, utility bill payments at loan-related dues mula November 7 hanggang December 7, 2025. Ang hakbang na ito ay kaugnay sa state of calamity na idineklara ng Sangguniang Bayan sa pamamagitan ng Resolution Number 2025-851 matapos ang malawakang pinsala sa kabahayan, kabuhayan, agrikultura at lokal na negosyo dulot ng Bagyong Tino at Super Bagyong Uwan. Layunin ng kahilingan naman na mabawasan ang agarang pasaning pinansyal ng mga pamilya at maliliit na negosyong kasalukuyang nakatuon sa pag-aayos, rehabilitasyon at pagbangon mula sa kalamidad. Ako si June Vicer Bantacudo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, ng tamang oras, alas 5:59 na ho ng umaga. Samantala isang PDL o person na deprived of liberty dyan po sa Provincial Jail Management Division, sinilbihan ng warrant of arrest dahil ho sa kasong estafa. Super Radio Police Report. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Kenneth Calumbresa. Sa detalye ng balita, pasok! Isang person deprived of liberty o PDL sa Provincial Jail Management Division sa Barangay Bangko, Bangkaw dito sa lungsod ng Puerto Princesa ang sinilbihan ng warrant of arrest para sa mga kinakaratong kasong estafa. Kinilala ito sa alias na King na kasalukuyang detinado sa naturang pasilidad. Isinilbi sa kanya ang 3 kaso ng warrant of arrest para sa kanyang kinakarap na kasong estafa na ibinaba ng Regional Trial Court 4th Judicial Region Rodriguez Rizal. Samantala, ito ay may inilaang piyansa na aabot sa 18,000 pesos bawat isa para sa pansamantalang kalayaan. Samantala, matapos isilbi ang warrant of arrest ay mananatili ito sa pasilidad ng piitan para sa kaukulang disposisyon. Ako si Kenneth Calumbresa ng GMA Super Radio Palawan.